Hello! Nandito na naman tayo sa ating work at mayroon tayong job card dito na aircon. So AC is not cold. So kung maririnig ninyo, meron siyang hissing sound. Pag na-accelerate ko yung accelerator pedal, in-accelerate ko yung engine, narinig nyo na wala. Mamaya yan, bumalik na naman siya. At makikita natin yung temperature niya is nasa 21. Medyo baliktad lang yan. Yan, 21.9. So hindi siya na lamig. So ang rason kung bakit naririnig natin yung hissing sound na yan is kulang sa gas. So mamaya mag-check tayo ng leak sa system kung meron. But before that, we're going to test drive the car. Check natin kung may mga problema pang iba. Baka mamaya magreklamo yung customer na wala yan dati o ganon, ganito. So just to confirm, so kailangan may pre-test drive. Okay, see you soon. Ayun guys, nakarating na tayo sa workshop. So salangan natin ng machine. Tara tayo sa labas. Check tayo ng mga tagas-tagas. Dapat hindi siya umikot. So patayin natin yung aircon. Switch off. Yan. And guys, kung nakikita nyo yung sa market, ang tuloy na yan. Yung mga bulog-bulog na yan. So, hindi ko na-discuss. So, tayo dito. Hindi stock up yung ating compressor. So, ang gagawin natin, salangan natin ng machine para makita natin yung pressure niya. So, nakikita ko medyo may tagas ang ball, kaya basa. Sabi naman dun, hindi napipigat ang camera pero meron siya. So ito yung machine natin. Natin yung ball sa high side, high side, okay naman, low side, pag ganyan ang pressure, may problema yun kanyang compressor. So dapat kasi itong low side mo is nandito sa green, dapat nagsasuction yan. Ito naman tumataas. So kung makikita nyo, medyo mataas. So compressor guys, kasi hindi ko pala na-turn on yung AC. My God, balikotin natin, tapos tingnan natin yung pressure na rinig nyo, nag-engage yung clutch. Tingnan natin yung pressure, iba na yan. So ayan, kanina kasi hindi gumagana yung compressor natin, kaya mataas to. Ngayon bumaba na siya. So pagka ganito, indication yan na may leak yung ating system.
So isa na dyan yung valve, pero titingnan pa natin kung mayroon pang ibang tagas. So chinik natin itong condenser. Yan. Kasi ito yung common na tumatagas dyan, kasi ito yung head pressure side. So far wala naman ako nakikitang moisture or any sign of leaks. So ang gagawin natin ngayon, evacuate natin yung pressure. Re-recover natin yung system. Tapos so patayin muna natin yung makina. Yan. Tapos evacuate natin yung system. Recovery. Antayin lang natin matapos. Tapos pag nagsiservice ako ng aircon, tinitingnan ko na rin yung kanyang cooling filter or yung cabin filter kung madumi na, kasi in-estimate ko rin yun. Alright, so para matanggal natin ito ay itong dalawang tab lang, tsaka to. Okay guys, so ayan, matanggal na natin. So ang pagtanggal yan is pop off nyo lang gamit dito, tapos hatakin nyo pababa, tapos tanggal, ganyan sa dalawa kabilaan. Tapos ma-access na natin yung cabin filter. So tingnan natin. So, ewan ko na pick up ng camera, pero madumi na yan. Puno na siya ng alikabok. Yeah, yan, sasama natin yan. So ayan, nakita nyo, zero na siya. So i-recharge natin. Charge ng gas 510. Charge. So yeah, so we have the pressure ready. Yeah, we're going to test the system whether it's cooling or not, so that we can prove that it's only the leak causing it not to cold. The gas is less. So we start the engine. AC is turned on. Thermometer, we're gonna switch it on and we will see. This one is, we're using the inside air instead of outside, so that the cooling capacity will be higher. So then we will watch our thermometer there. Our normal cooling is 6 to 9 degrees Celsius. So average that temperature, that means it will be good. Yeah, as you can see, it's dropping down 15. Our thermometer is upside down, so I will just switch over here. Yeah, so that we can have a good view. See, it drops to 9.2, then plus 8. Yeah, so we confirm that it's only less of refrigerant, that's why it's not cooling. So ayun, papalitan lang natin ng AC valves or service valves, tapos regas, tapos yung cooling filter. Yun ang ating i-recommend na palitan. So okay na tayo dun. Alright, see you next time.